Mamatay tao ka, Franz. Kung inalagaan mo ang asawa mo ng maayos, hindi sana siya aabuti ng ganito. Ang boses ni Doña Conchita ay parang isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng VIP room. Wala itong bahid ng pait ng isang inang nawalan ng anak, kundi puno ng puot at pandidiri. Sa mga bisig ni Franz, mahigpit niyang hawak ang isang kupas na plastik na baunan. Sa loob niyon ay ang paboritong adobo ni Tristan na maaga niyang niluto bago ang kanyang 18 oras na shift sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang mga daliri ay nangingitim sa pagod, at ang kanyang uniforme ay may mantsa pa ng pawis mula sa pagliligtas ng ibang buhay. Pumasok siya sa silid na iyon na ang tanging hangad ay pakainin ng asawa, ngunit ang bumungad sa kanya ay ang pinakamasakit na katotohanan. Sa ibabaw ng marangyang kama, naroon ang wala ng buhay na katawan ni Tristan. Ngunit hindi ang kamatayan ang bumasag sa kaluluwa ni Franz, kundi ang babaeng nagmamadaling nag-aayos ng sarili sa tabi ng bangkay, si Beatrice. Ang sutlang bestido nito ay gusot-gusot, ang buhok ay gulo, at ang halimuyak ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. Dahan-dahang bumagsak ang baunang plastik mula sa mga kamay ni Franz. Hindi narinig ang pagtama nito sa sahig. Ngunit ang bawat butil ng kanin at ang madilim na sarsa ng adobo na kumalat sa maputing tiles ay tila mga luhang dugong dumanak mula sa kanyang puso. Ang pagkaing inihanda niya ng may pagmamahal ay niyurakan lamang ng eksenang nasa harap niya. "Tumingin ka sa akin, Franz," bulyaw muli ni Doña Conchita, sabay hablot sa braso ng manugang. "Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito. Namatay ang anak ko dahil sa stress na ibinibigay mo. Dahil sa kakulangan mo bilang asawa, kaya siya humanap ng ligaya sa iba. Look at Beatrice. She gave him peace in his final moments. Samantalang ikaw, amoy ospital at kahirapan ka pa rin hanggang ngayon." Nanatiling pipi si Franz. Ang kanyang lalamunan ay tila binubuhusan ng kumukulong aspeto. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit siya ang sinisisi sa kataksilan ng asawa. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungang dumadagan sa kanyang dibdib. Isang malakas na sampal ang biglang dapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging dahilan upang mapaling ang kanyang ulo at tumama ang kanyang labi sa sariling ngipin. Dumaloy ang lasa ng kalawang sa kanyang dila, ang lasa ng sarili niyang dugo. "Huwag mo akong titigan ng ganyan, Francesca," ang malamig na utos ni Doña Conchita habang inilalapag ang isang piraso ng papel sa harap niya. "Pipirmahan mo ito. Sasabihin mo sa lahat na namatay si Tristan dahil sa heart attack mula sa labis na pagtatrabaho para buhayin ang isang katulad mong walang silbi. Hindi mo dudumihan ang pangalan ng mga Almeda. Kung hindi, titiyakin ko na hindi lang trabaho ang mawawala sa iyo. Buburayin ko ang pagkatao mo." Napatingin si Franz kay Beatrice. Ang babae ay nakatayo na ngayon sa likod ni Doña Conchita. May bakas ng ngiti sa mga labi habang dahan-dahang pinupunasan ng labi na tila ninanamnam pa ang huling halik na ninakaw mula sa asawa ni Franz. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakripisyo ni Franz, ang pagtitiis sa gutom para may maipadalang pera sa asawa, ang paglunok sa lahat ng panglalait ng biyenan at ang mga gabing wala siyang tulog para lamang maitaguyod ang kanilang kinabukasan, ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. Ramdam ni Franz ang bawat pintig ng kanyang puso. Bawat tibok ay may kasamang hapdi na tila tinutusok ng libu-libong karayom. Ang silid na ito, na dapat sana ay lugar ng paghilom, ay naging libingan ng kanyang dangal. "Pirmanan mo na, Franz. Huwag mo nang pahabain pa ang drama mo." Bored na sabi ni Beatrice habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure na kuko. "You were never enough for him anyway. You were just his nurse, not his wife." Ang mga salitang yon ay tila huling pako sa krus
Napasan-pasan ni Franz. Tumingin siya sa bangkay ni Tristan, sa lalaking minahal niya ng higit pa sa kanyang sarili, na ngayon ay tila isang estranghero na nag-iwan sa kanya sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kinuha ni Franz ang panulat ng nanginginig ang kamay. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang pagkapilas ng huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang Francesca na laging sumusunod, ang Francesca na laging nagpatawad, ay dahan-dahang namamatay kasabay ng pagtulo ng tinta sa papel. Iniwan siya ni Doña Conchita at Beatriz sa loob ng silid, dala ang pinirmahang papel at ang kanilang mapang uyam na tagumpay. Naiwan si Franz na mag-isa sa harap ng kataksilan at kamatayan. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng natapong adobo sa sahig at ang malamig na katawan ng lalaking bumasag sa kanyang mundo. Sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan, isang bulong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang wasak na kaluluwa. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na loob na ito sa pamamagitan ng sarili kong dugo at dangal? Tumayo si Franz, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin. Hindi siya lumingon sa bangkay. Lumakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng sarsa sa puting tiles. Isang madilim na landas na patungo sa isang gabi na walang bituin. Wala kang karapatang magsuot ng itim, Franz. Sa dumi ng konsensya mo, kahit puti ay magmumukhang uling sa katawan mo. Ang boses ni Doña Conchita ay parang isang malamig na hangin galing sa sementeryo, bumubulong sa gitna ng marangyang kapilya kung saan nakahimlay si Tristan. Sa paligid ay naglalakihang mga korona ng puting rosas at mamahaling kandila, mga palamuting nagtatangkang itago ang baho ng kataksilang naganap bago ang huling hininga ng pumanaw. Nakatayo si Franz sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mga kamay ay namumula at mahapdi dahil sa maghapong paglilinis at pag-aayos ng mga pagkain para sa mga nakikiramay. Habang ang ibang mga almeda ay nakaupo sa mga unang hanay ng upuan, tumatanggap ng pakikiramay at mga yakap, si Franz ay nananatiling parang isang katulong na inutusang magsilbi sa sariling asawa. Ang bawat condolence na natatanggap ni Doña Conchita ay tinutugunan nito ng mapait na sulyap kay Franz, isang tahimik na akusasyon na dahan-dahang kinakain ng mga bisita. Naririnig ni Franz ang mga bulong-bulungan sa paligid, mga salitang tulad ng hayang, pinabayaan, at kawawang Tristan. Ang mga bulong na ito ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Bawat isa ay nag-iiwan ng sugat na hindi nakikita. Ma'am, kailangan lang po nating asikasuhin ang mga bisita. Mahinang tugon ni Franz. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng malungkot na tugtog ng biolin. Ginagamit niya ang Taglish, ang wikang nakasanayan niya sa ospital, ngunit ang bawat salita ay tila lalong nagpapagalit sa matanda. Huwag mo akong mamam, Franz. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pinatuloy ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang pangalan, kahit amoy kahirapan ka. Ito ba ang igaganti mo? Ang patayin ang anak ko sa sama ng loob? Ang mukha ni Doña Conchita ay malapit na sa kanya. Ang amoy ng mamahaling kolorete ay nakakasuffocate. Binigyan ka namin ng pagkakataong maging almeda, pero nanatili kang basura. Dinala siya ni Doña Conchita sa isang maliit at madilim na silid sa likod ng kapilya. Doon, naghihintay si Beatriz na parang isang reynang nakasuot ng manipis na itim na belo. May hawak na mga dokumento. Ang mabilis na pagpintig ng puso ni Franz ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Tristan had debts, Franz. Marami siyang pagkakamali sa negosyo na ikaw ang may kasalanan dahil hindi mo siya masuportahan ng maayos. Pahayag ni Beatriz habang inilalapag ang mga papel sa lamesa. Kailangan nating bayaran ang mga insurance at ang mga utang sa bangko. Doña Conchita and I decided that you should sign these insurance claims and transfer them to the Almeida Foundation. Para naman malinis ang pangalan mo, kahit paano. Tiningnan ni Franz ang mga papel. Hindi lang ito tungkol sa insurance.
Nakita niya ang pamilyar na address sa isa sa mga dokumento. Ang maliit na bahay sa labas ng Maynila, ang tanging pamana ng kanyang mga magulang na nag-ampon sa kanya. Ang bahay na yon ang kanyang huling koneksyon sa kanyang nakaraan, ang tanging lugar kung saan naramdaman niyang tunay siyang minahal. Bakit pati ang bahay ko? Hindi naman ito bahagi ng ari-arian ni Tristan. Nanginginig na tanong ni Franz. Utang na loob, Franz. Ang singhal ni Doña Conchita. Ang kanyang kamay ay humampas sa lamesa. Lumikha ng tunog na tila isang pagguho ng lupa sa pandinig ni Franz. Ang perang ginamit mo para sa pampaayos ng bahay na yon, sa tingin mo ba ay galing sa langit? Galing iyon sa bulsa ni Tristan. Ngayon, singilan na. Kung may konting hiya ka pa sa katawan mo, pipirma ka para mabayaran ang kahihiyang idinulot mo sa amin. Ang bawat salita ni Doña Conchita ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling pag-asa ni Franz. Gusto niyang sumigaw na hindi siya kumuha ng kahit isang sentimo para sa bahay na yon ay bunga ng kanyang mga overtime at doubling shifts sa ospital. Ngunit ang pagod at ang bigat ng dalahin ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa labas ng pinto, kung saan nakita niya ang portrait ni Tristan na napapaligiran ng mga bulaklak. Ang lalaking pinangakuan siyang poprotektahan ay siya ring naging dahilan kung bakit siya ngayon ay tila isang hayop na sinusok sa sulok. Ang pag-ibig na akala niya ay silungan ay naging isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Please, ma'am. Iyon na lang ang natitira sa akin. Pagmamakaawa ni Franz, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Wala kang natitira, Franz. Mula nang pumasok ka sa pamilyang ito, pag-ari na namin ang bawat hininga mo. Malamig na sagot ni Beatrice. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Franz ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa pagkilala na ang mga taong nasa harap niya ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang huling hibla ng kanyang pagkatao. Ang bawat pirma niya ay tila isang hakbang patungo sa sarili niyang libingan. Dahan-dahang kinuha ni Franz ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel ay parang isang hiwa ng kutsilyo sa kanyang sariling balat. Ang bawat pahina na kanyang nililipat ay parang isang pinto na nagsasara sa kanyang kinabukasan. Ngunit bago pa man niya matapos ang huling dokumento, bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaking nakasuot ng formal na barong na may dalang itim na briefcase ang pumasok. Hindi ito isa sa mga bisita. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Excuse me, Doña Conchita. I am from the Bank of the Islands. We are here regarding the immediate foreclosure notice. Ang pahayag ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. Napatingin si Franz sa lalaki, pagkatapos ay kay Doña Conchita na biglang namutla. Ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan ay nagbigay kay Franz ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pahiwatig na ang mga sikretong itinatago ng mga Almeda ay mas madilim pa kaysa sa kanyang iniisip. Gaano ba kalalim ang utang na kailangang bayaran kung pati ang aking kaluluwa ay nais na nilang isanla? Ang tanong na ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang ang tunog ng ulan sa labas ay nagsimulang lumakas, tila nakikiramay sa isang gabi na puno ng paniningil at pagtataksil. Hindi na kailangan ng mga susi, Franz. Binago na namin ang lahat ng mga kandado, katulad ng kung paano namin binura ang pangalan mo sa pamilyang ito. Ang tinig ni Beatrice ay kasing lamig ng hanging umiihip sa kalsada habang nakatayo siya sa harap ng gate ng maliit na bahay ni Franz. Hawak niya ang isang kulay kahel na folder, ang mga dokumentong pinirmahan ni Franz sa gitna ng kanyang pagkalito at pait sa kapilya. Kakarating pa lamang ni Franz mula sa huling araw ng paglilibing kay Tristan. Ang kanyang itim na bestido ay may mga bahid pa ng alikabok mula sa sementeryo at ang kanyang mga mata ay lubog na
sa labis na pagpapakapagod. Ngunit ang pagod na yon ay tila biglang napalitan ng isang matinding kuryente ng takot nang makita niya ang isang truck na nakaparada sa tapat ng kanyang tahanan. Dalawang lalaki ang abala sa paglalabas ng mga gamit. Ang kanyang lumang silya, ang munting telebisyon, at ang mga kahon-kahon ng kanyang mga gamit sa ospital. Anong ginagawa niyo? Bahay ko ito. Akin ang lupang ito. Ang sigaw ni Franz ay basag, puno ng desperation, habang pilit niyang hinahablot ang isang kahon mula sa isa sa mga lalaki. Diyan ka nagkakamali, Franz? Ang sabat ni Doña Conchita na dahan-dahang bumaba mula sa kanyang marangyang sasakyan. Nakasuot siya ng malaking sunglasses na tila itinatago ang kawalan ng awa sa kanyang mga mata. Ang bahay na ito ay nakasanla na sa bangko para bayaran ang mga atraso ni Tristan. At dahil asawa ka, ikaw ang garantor. Ngayong wala nang pambayad ang pamilya dahil sa mga gulong iniwan ng anak ko, kinuha na ng bangko ang lahat. At dahil mabait ako, binili ko ang utang mo sa bangko. Kaya sa madaling salita, ako na ang may-ari ng lupang ito. Napatigil si Franz. Ang mundo sa kanyang paligid ay tila dahan-dahang umiikot. Ang amoy ng basang lupa at ang paparating na ulan ay tila nagbabadya ng isang malaking trahedya. Hinawakan niya ang hamba ng pinto, ang kahoy na pinakinis ng mga kamay ng kanyang ama, ang dingding na saksi sa bawat tawa at iyak ng kanyang pagkabata. Ito ang kanyang huling silungan, ang tanging lugar kung saan hindi siya isang nurse, hindi siya isang alipin, kundi isang anak na minahal. Ma'am, parang awa niyo na. Kahit ang bahay na lang na ito, dito lumaki ang mga magulang ko. Dito ako binuo. Pagmamakaawa ni Franz, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumibigay hanggang sa mapaluhod siya sa semento. Utang na loob, Franz, wag mo kaming dramahan. Ang asik ni Beatrice sabay sipa sa isang lumang sapatos na nahulog mula sa kahon. You signed the papers. Legal ang lahat ng ito. At kung gusto mong manatiling malinis ang record mo sa ospital, aalis ka rito ng tahimik. Unless gusto mong ipagsigawan namin sa buong Maynila na ninakawan mo ang pamilya Almeda. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Itinapon ng mga lalaki ang lumang makinang panahi ng kanyang ina. Ang bakal nito ay tumama sa semento, naglikha ng isang gasgas na tila humiwa rin sa kaluluwa ni Franz. Sa bawat gamit na inilalabas, tila unti-unti ring binubura ang bawat alaala ng kanyang buhay. Ang mga litrato ng kanyang pamilya ay nagkalat sa sahig. Ang mga salamin nito ay basag na at tila mga kristal na sumusugat sa kanyang paningin. Dahan-dahang tumayo si Franz. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang uri ng pait na hindi kayang lunukin. Tumingin siya sa langit, kung saan ang madilim na ulap ay nagsimulang magpakawala ng malalaking patak ng ulan. Ang bawat patak ay tila mga sampal ng tadhana. Malamig at walang pakundangan. Wala na kayong kinuha sa akin, kundi ang lahat. Bulong ni Franz, ang kanyang tinig ay halos malunod sa tunog ng ulan na bumubuhos na sa bubong ng kanyang bahay. Actually, Franz, may iniwan pa kami sa'yo, ani Doña Conchita habang tinitingnan ang kanyang relos. Ang kalayaan mong maging pulubi, layas. Dahan-dahang isinara ng mga lalaki ang pinto ng bahay. Ang tunog ng paglak ng kadena ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang nakaraan. Naiwan si Franz sa labas ng gate habang ang truck ng mga gamit ay nagsimulang umalis, dala ang lahat ng pisikal na ebidensya na siya ay nagkaroon ng tahanan. Nakatayo siya roon, basang-basa, habang ang tubig ulan ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Ang bawat gamit niya sa kalsada ay dahan-dahang nababasa at nasisira. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa bakal na gate. Ang kanyang mga kuko ay kumakapit ng mahigpit hanggang sa dumanak ang kaunting dugo. Sa gitna ng unos na ito sa Manila,
Naramdaman ni Franz ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Isang uri ng katahimikan na dumarating lamang kapag ang isang tao ay wala na talagang maaaring mawala pa. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang huling bakas ng pagiging maawain. Hanggang kailan ba kayang tiisin ng isang puso ang lahat ng sakit bago ito tuluyang maging bato at magsimulang maningil? Ang tanong na yon ay tila naging isang panunumpa sa gitna ng kadiliman, habang ang anino ni Doña Conchita at Beatriz ay dahan-dahang naglalaho sa loob ng kanilang marangyang sasakyan na iwan ng isang ginitgit na kaluluwa sa ilalim ng ulan. Wasak, luhaan, ngunit sa unang pagkakataon ay tunay na gising. Hindi kami tumatanggap ng mga kriminal at mga babaeng walang dangal sa institusyong ito. Nurse Francesca, iwanan mo na ang iyong badge at lisanin ang ospital na ito bago pa kami tumawag ng mga gwardiya. Ang mga salitang iyon mula sa medical director ay tila isang hatol na mas masakit pa sa sampal ni Doña Conchita. Nakatayo si Franz sa gitna ng lobby ng ospital. Basang-basa ang kanyang uniforme, ang buhok ay nakadikit sa kanyang maputlang mukha, at ang kanyang mga sapatos ay nag-iiwan ng maliliit na lawa ng tubig sa malinis na sahig. Sa paligid niya, ang mga kasamahang nurse na dati ay kasabay niyang kumain ng tanghalian ay dahan-dahang umiiwas ng tingin. Ang mga bulong na tila kagat ng mga insekto ay narinig niya sa bawat sulok. Mga akusasyon ng pagnanakaw ng gamot, ng pagpapabaya sa sariling asawa, at ng pagiging isang gold digger na nagmantsa sa pangalan ng mga Almeida. Dahan-dahang itinaas ni Franz ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang kanyang nameplate, ang plastik na parangal na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ng pag-aaral at pagpupuyat. Sa bawat paghila niya sa aspile nito, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pagkakakilanlan na pinuputol. Inilapag niya ang badge sa lamesa ng direktor. Ang tunog ng plastik sa kahoy ay tila isang huling hininga na pinalaya sa gitna ng katahimikan. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang basang sarili nang lumabas siya sa malaking pinto ng ospital. Ang ulan sa Maynila ay tila walang balak tumigil. Isang walang katapusang agos ng tubig na sumasabay sa bigat ng kanyang bawat hakbang. Naglakad siya sa kahabaan ng EDSA. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay tila mga malalabong bahid ng kulay sa kanyang paningin. Ang bawat bus na dumaraan ay nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada, ngunit hindi na niya ito nararamdaman. Ang lamig na nanunuot sa kanyang buto ay wala na sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nakarating siya sa isang madilim na kanto, malayo sa ningning ng mga mall at mga opisina. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa mabigat na tingga, at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng magdilim. Ang bawat pintig ng kanyang ulo ay tila isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya sa loob lamang ng ilang araw: ang asawa, ang tahanan, ang dangal, at ngayon, ang tanging trabahong nagbibigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Huminto siya sa isang waiting shed na gawa sa kalawanging yero. Ang tunog ng ulan na humahampas sa itaas ay tila isang malungkot na oyayi. Naupo si Franz sa sementong upuan, niyayakap ang kanyang sarili habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lagnat at pagod. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng kanyang mga magulang, ang kanilang mga ngiting puno ng pag-asa noong nakatapos siya ng pag-aaral. Anak, ikaw ang aming dangal, ang tila bulong ng hangin. Napapikit si Franz. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos, mainit at masakit laban sa kanyang malamig na balat. Ang bawat hininga niya ay naging isang pakikibaka. Naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanyang malay. Ang tunog ng mga sasakyan ay nagiging isang malabong ugong sa malayo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nagliligtas ng mga buhay, ay wala na ngayong lakas kahit na ikuyom ang sariling mga daliri. Sa gitna ng dilim at basang kalsada, naramdaman niya ang isang matinding pangungulila, hindi para kay Tristan,
kundi para sa sarili niyang nawala sa gitna ng dusa. Diyos ko, pagod na po ako. Ang tila huling bulong ng kanyang kaluluwa bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Dahan-dahang tumagilid si Franz sa sementong upuan. Ang kanyang ulo ay bumagsak sa kanyang sariling bisig. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila tinatangkang ibaon siya sa limot. Ngunit sa gitna ng kanyang papalayong malay, isang kakaibang liwanag ang tumama sa kanyang mga talukap. Naramdaman niya ang paghinto ng isang malaking sasakyan sa tapat ng waiting shed. Ang tunog ng makina nito ay malakas at marangya. Isang uri ng tunog na hindi nabibilang sa madilim na sulok na yon ng lungsod. Ang vibration ng engine ay tila gumagapang sa semento, umaabot sa kanyang nanghihinang katawan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang tunog ng isang malaking payong na binubuksan sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang ng mga sapatos sa basang kalsada ay seryoso at may awtoridad. Dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan niya. Sa huling pagkakataon, naimulat niya ang kanyang mga mata. Isang anino ng isang lalaking may edad, ngunit may tindig na tila isang hari ang humarang sa liwanag ng headlamps. Ang lalaki ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng maruming upuan, hindi alintana ang putik sa kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang mga mata, na puno ng isang uri ng sakit na katulad ng kay Franz, ay nakatitig sa birthmark sa kanyang balikat na nalantad dahil sa punit na uniforme. Bakit ba sa sandaling ang isang tao ay handa na sa kanyang huling hininga, doon lamang dumarating ang mga anino ng nakaraang matagal nang inakala nating pumanaw? Naramdaman ni Franz ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang basang katawan at ang pagbuhat sa kanya ng mga bisig na tila isang matibay na pader. Bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, isang pamilyar na boses na tila galing sa kanyang mga panaginip noong pagkabata ang bumulong sa kanyang tainga. Nahanap na kita, anak. Hinding-hindi ka na muling masasaktan. Walang pangalan ang sakit ng isang magulang na nawalan ng anak. Ngunit mas matindi ang hapdi ng paghahanap sa loob ng 25 taon sa isang aninong akala mo ay naglaho na. Ang amoy ng gamot ay pamilyar kay Franz, ngunit may iba sa hangin. Ang halimuyak ng mamahaling sandalwood at ang init na nagmumula sa malambot na kumot na nakabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi ang bitak-bitak na kisame ng kanyang lumang bahay ang nakita niya, at hindi rin ang malamig na puting ilaw ng ospital. Sa halip, isang marangyang silid na may matatayog na bintana at mga kurtinang gawa sa sutla ang bumungad sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay tila gawa sa marupok na bubog. Isang marahang kamay ang humawak sa kanyang balikat, pinipigilan siyang gumalaw. Dahan-dahan lang, Hija, malakas pa ang iyong lagnat. Ang boses ng isang lalaki, malalim at puno ng otoridad, ngunit may panginginig ng emosyon na hindi kayang itago. Napatingin si Franz sa lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ito ang lalaking nakita niya sa ulan. Ang kanyang mga mata ay mapupula. Tila hindi natulog sa loob ng maraming gabi. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit at kupas na kwintas, ang pilak na sampagita pendant na tanging alaala ni Franz mula sa kanyang pagkakalayo sa kanyang tunay na pinagmulan. Sino ho kayo? Bakit niyo ako dinala rito? Ang mahinang tanong ni Franz, ang kanyang tinig, ay halos isang bulong. Wala na po akong pera. Wala na akong maibabayad sa inyo. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ng lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Hindi mo kailangang magbayad ng kahit ano, Francesca, dahil ang lahat ng nakikita mo, ang bawat hininga sa loob ng pamamahay na ito, ay sayo. Inilabas ng lalaki ang isang pirasong papel, isang medical report na may tatak ng pinakaprestihiyosong laboratorio sa bansa. Bilang isang nurse, alam ni Franz ang ibig sabihin ng mga numero at terminong nakasulat doon. Isang DNA test result. 79.7% probability. 25 taon, Francesca. Ang hikbi ng lalaki,
habang dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Franz. 25 taon, kitang hinanap mula nang mawala ka sa gitna ng sunog sa aming lumang mansyon. Inakala ko na naging abo ka na, ngunit ang iyong ina, bago siya pumanaw, naniwala siyang buhay ka. At heto ka, may marka sa balikat na tila isang selyo ng tadhana. Hindi makapaniwala si Franz. Ang lahat ng hirap na dinanas niya, ang pagiging ulila, ang pangmamata ng pamilya Almeda dahil sa kanyang mababang pinagmulan, ay tila isang masamang panaginip na unti-unting naglalaho. Ang lalaking nasa harap niya ay si Don Alejandro Valderrama, ang taong ang pangalan ay iginagalang at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Naramdaman ni Franz ang muling pagdaloy ng mga luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa pait. Ito ay ang pagguho ng pader ng pag-iisa na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat haplos ni Don Alejandro sa kanyang kamay ay tila gamot na nagpapahilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Patawarin mo ako, anak. Ang pagsusumamo ni Don Alejandro. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo noong kailangan mo ng proteksyon. Noong hinahamak ka ng mga taong walang ibang alam, kundi tumingin sa ibabaw ng kanilang mga ilong. Dahan-dahang kinuha ni Don Alejandro ang isang litrato mula sa kanyang bulsa. Isang larawan ng isang magandang babae na may parehong hugis ng mata at ngiti ni Franz. Ito ang iyong ina, si Sofia. Ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang may humawak sa kahit isang hibla ng iyong buhok nang walang pahintulot ko. Tumayo ang matanda at tumingin sa labas ng bintana, kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw pagkatapos ng mahabang ulan. Ang kanyang tindig ay muling naging matatag, ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Nabalitaan ko ang lahat, Francesca. Ang ginawa ni na Conchita Almeda sa iyo. Ang pagtrato nila sa iyo na parang basahan pagkatapos mong isakripisyo ang iyong buhay para sa kanilang anak. Ang boses ni Don Alejandro ay tila isang babala ng paparating na unos. Gusto mo bang durugin ko sila ngayon din? Isang tawag ko lang, magiging abo ang bawat negosyo at dangal na iniingatan nila. Napatitig si Franz sa kanyang ama. Ang galit na nakikita niya sa mga mata ni Don Alejandro ay ang galit na matagal na niyang ibinaon sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng sakit, nanatili ang kanyang pagiging isang nurse, isang tagapagpagaling. Ayaw ko po ng karahasan, Papa. Ang unang pagkakataon na binigkas niya ang salitang iyon, at ang bawat titik ay tila isang matamis na musika. Ang kamatayan o ang pagdurog sa kanila sa pamamagitan ng lakas ay masyadong madali. Gusto kong makita nila ang bawat kasinungalingan nila na bumabalik sa kanila. Gusto kong bawiin ang dangal ko sa paraang hindi nila makakalimutan. Isang ngingiti ng pagmamalaki ang sumilay sa mukha ni Don Alejandro. Nilapitan niya ang anak at hinalikan ang noo nito. Kung iyan ang nais mo, Francesca Valderrama, mula sa araw na ito, ang bawat sentimo ng aking kayamanan, ang bawat koneksyon ng aking pangalan ay magiging sandata mo. Hayaan nating isipin nilang patay na ang Francesca na inapi nila. Sa gitna ng katahimikan ng marangyang silid, naramdaman ni Franz ang isang bagong uri ng lakas. Ang Francesca na laging nakayuko ay dahan-dahang naglalaho at isinisilang ang isang babaeng may sandata ng katotohanan at kapangyarihan. Ngunit habang nagpaplano sila ng kanilang pagbabalik, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Franz habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay puro kalyo sa pagtatrabaho. Kaya ko nga bang tapatan ang kasamaan ng mga Almeda nang hindi nawawala ang kabutihang itinanim sa akin ng aking mga nakagisnang magulang? Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging saksi sa isang panunumpa. Habang sa kabilang bahagi ng Maynila, sina Doña Conchita at Beatriz ay nagdiriwang sa kanilang akalang tagumpay. Hindi nila alam na ang ulan na humuga sa kanilang mga bakas ay siya ring nagdala sa kanilang pinakamalaking pagkakamali. Ang saktan ang nag-iisang anak ng isang Valderrama.
Hindi lahat ng sugat ay pinapagaling ng bendahe at gamot. Ang iba ay kailangang dumaan sa apoy upang tuluyang maghilom at maging matatag. Nakatayo si Francesca sa harap ng isang malaking salamin na abot hanggang sahig. Ang kanyang suot ay hindi na ang kupas at may mantsang uniforme ng isang nurse, kundi isang bestidong gawa sa pinakamahusay na sutla na kulay hating gabi. Sa bawat paggalaw niya, ang tela ay tila dumadaloy na parang tubig sa kanyang katawan. Ngunit sa likod ng marangyang kasuotan, tinitigan niya ang kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga palad ay mayroon pa ring mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mga pasyente at paglilinis ng mga sugat, mga marka ng isang buhay na puno ng sakripisyo na tila isang siglo na ang nakalipas. Dahan-dahang lumapit si Don Alejandro sa kanyang likuran. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon. Inilapag ng matanda ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng vanity table. Sa loob niyon ay isang set ng alahas na gawa sa diamante. Nagniningning na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ang ginto ay kailangang dumaan sa matinding init bago maging hiyas, Francesca, ang mahinang saad ni Don Alejandro. Sa loob ng 3 buwan, nakita ko ang iyong pagsisikap na matutunan ang bawat pasikot-sikot ng ating negosyo. Ngunit ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ito. Ang kapangyarihan ay hindi lamang sa dami ng pera, kundi sa kung paano mo ito gagamitin upang pasunurin ang iyong mga kaaway. Papa, salamat sa lahat ng tulong niyo. Tugon ni Francesca. Ang kanyang Taglish ay mayroon ng bagong tono. Hindi na ito ang boses ng isang biktima, kundi ng isang babaeng nakahanap ng kanyang sandigan. But I don't want to use your men for violence. Masyadong madali iyon. I want to hit them where it hurts the most, sa kanilang dangal at sa kanilang mga bulsa. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng ama. Tell me your plan, Hija. Hahayaan ko silang harapin ang bunga ng sarili nilang mga desisyon. Malamig na sagot ni Francesca habang marahang hinahawakan ang diamanteng kuwintas. Saglit siyang tumingin sa malayo, tila binubuo sa isip ang bawat hakbang ng kanyang plano. Ang mga Almeda ay nabubuhay para sa reputasyon at paghanga ng lipunan. Gagamitin ko ang kanilang charity foundation bilang daan upang mailantad ang mga katotohanang matagal nilang naitatago. Humigpit ang kanyang hawak sa kwintas. Hahayaan ko silang isipin na sila ang may kontrol sa sitwasyon. Hahayaan ko silang maging kampante sa sarili nilang mga kilos at desisyon. Bahagyang ngumiti si Francesca, ngunit walang saya sa kanyang mga mata. At kapag dumating ang tamang panahon, ang mismong mga lihim at pagkakamaling itinago nila ang siyang maglalantad sa kanila sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi paghihiganti ang nasa isip ni Francesca, kundi ang pagnanais na maibalik ang katotohanan at pananagutan sa mga taong matagal nang umiiwas dito. Nabaligtad ang katahimikan ng silid nang marinig ang marahang pagtuktok sa pintong gawa sa mabigat na kahoy ng Nara. Pumasok ang isang sekretarya na may dalang isang gintong sobre. Ang disenyo nito ay pamilyar kay Francesca. Ang tatak ng pamilya Almeda, ang korona na tila nangungutya sa bawat alaala ng kanyang pagdurusa. Don Alejandro, dumating po ang imbitasyon para sa Almeda Charity Gala sa susunod na linggo. Ang ulat ng sekretarya. Kinuha ni Francesca ang sobre. Ang bawat hawak niya sa papel na yon ay nagpapaalala sa kanya ng gabi ng ulan, ng pagtatapon ng kanyang mga gamit sa kalsada, at ng bawat sampal na tinanggap niya ng nakayuko. Binasa niya ang nakasulat, "In celebration of the Almeda legacy and the memory of Tristan Almeda." Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Gagamitin nila ang pangalan ng patay na asawa para manghingi ng donasyon, para punduhan ang kanilang marangyang buhay, habang ang taong tunay na nagmahal sa lalaking iyon ay itinapon nila sa putikan. They are celebrating using the insurance money they stole from me. Ang bulong ni Francesca, ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na hindi na kayang itago ng kahit anong alahas. Gusto nilang ipagmalaki ang kanilang legacy? Ibibigay ko sa kanila ang pinakahindi malilimutang gabi sa buong buhay nila. Handa ka na bang harapin sila? Tanong ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamalaki. Humarap si Francesca sa salamin at isinuot ang huling piraso ng alahas. Ang bawat diamante ay tila isang bala na handang iputok. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay naging kasing tigas ng marmol. Hindi na po ako ang Francesca na umiiyak sa gitna ng ulan, Papa. Ang kanyang panunumpa. I am Francesca Valderrama. At sa gabing ito, ang bawat sentimong kinuha nila sa akin ay sisimulan ko ng singilin na may kasamang interes. Tumingin si Francesca sa bintana, kung saan ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga hiyas sa gitna ng dilim. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib, isang halo ng kaba at pananabik. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Paano kung sa gitna ng aking paghihiganti, maging katulad din ako ng mga taong kinamumuhian ko? Ang katanungang ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang dahan-dahan niyang pinilas ang imbitasyon, hindi bilang pagtanggi, kundi bilang isang deklarasyon ng digmaan. Ang daling kumita ng pera kapag alam mo kung sino ang dapat mong bulahin. Tingnan mo ito, Beatrice, isang donasyon na sapat na para burahin ang lahat ng ating atraso sa bangko. Ang boses ni Doña Conchita ay puno ng kagalakan habang hinahaplos niya ang isang tsekeng nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Sa loob ng opisina ng Almeida Foundation, ang amoy ng luma at mahal na alak ay humahalo sa kislap ng mga alahas ng dalawang babaeng, tila mga buwitreng nagdiriwang sa harap ng isang bagong biktima. Para sa kanila, ang perang ito ay hindi pondo para sa mga batang lansangan o sa mga nagugutom, kundi isang tiket patungo sa muling pagbawi ng kanilang marangyang pamumuhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang silid na puno ng mga monitor at mga digital na ulat, nakaupo si Francesca Valderrama. Ang liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang talas ng kanyang mga mata. Nakikita niya ang bawat galaw sa loob ng opisina ng mga Almeida sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. Ang 50 milyong pisong yon ay ang pain, isang lason na binalot sa ginto. Naramdaman ni Francesca ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang tuwa ni Doña Conchita. Naalala niya ang mga gabing nagtitiis siya sa isang pirasong tinapay para lamang may maipambili ng bitamina ni Tristan. Naalala niya ang bawat pakiusap niya sa mga parmasya na bigyan siya ng discount dahil kulang ang kanyang sahod bilang nurse. Ang halaga ng tsekeng iyon ay sapat na para iligtas ang libu-libong buhay, ngunit alam niyang gagamitin lamang ito ng kanyang biyenan para sa isang bagong Hermes na bag o para bayaran ang mga utang sa kasino. Dahan-dahang hinawakan ni Francesca ang isang lumang bote ng gamot na walang laman, isang alaala ng kanyang nakaraan na itinabi niya. Ang plastik nito ay gasgas na, simbolo ng kanyang pagsisikap na nauwi sa wala. Sa kanyang tabi, nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng abogado, si Attorney Santos, na siyang nagsisilbing anonymous mediator sa pagitan niya at ng foundation. Nagsimula na silang maglipat ng pondo sa kanilang personal na account. Miss Francesca, ang ulat ng abogado, ang boses nito ay walang emosyon. Tulad ng inaasahan, hindi nila natiis ang bango ng pera. Ang bawat sentimo ay nakatrace sa ilalim ng ating system. Sa sandaling gamitin nila ito para sa personal na luho, mayroon na tayong sapat na ebidensya para sa embezzlement. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francesca. Hayaan mo silang magpakasa sa attorney. I want them to feel like they are untouchable again. I want Doña Conchita to buy the most expensive jewelry she can find.
Gusto kong maramdaman nila ang rurok ng tagumpay bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Hiha! Sigurado ka na ba rito? Tanong ni Don Alejandro na pumasok sa silid. Lumapit ang matanda sa anak at hinawakan ang kanyang balikat. Ang perang iyan ay malaking tulong sa mga tunay na nangangailangan. Handa ka bang isakripisyo iyan para lamang sa kanila? Hindi ko ito isinasakripisyo, Papa. Ang sagot ni Francesca. Ang kanyang tinig ay matatag. Ito ay isang investment para sa hustisya. Kapag bumagsak sila, kukunin ko ang lahat ng mayroon sila, pati ang kanilang mga ari-arian. At lahat ng yon ay ibabalik ko sa mga taong tunay na naghihirap. Gagamitin ko ang kanilang sariling kasakiman para linisin ang kanilang dumi. Sa loob ng opisina ng foundation, kinuha ni Doña Conchita ang kanyang mamahaling panulat. Hindi siya nag-atubiling lagdaan ng isang transfer slip. Ang tunog ng pag-scroll ng mouse at ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila mga hakbang patungo sa isang bitag na hindi nila nakikita. Sa kanilang isip, ang anonymous donor ay isang hangal na mayamang tao na madaling lokohin. Hindi nila alam na ang taong yon ay ang babaeng minsan nilang itinapon sa gitna ng unos. Naramdaman ni Francesca ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang simula. Ang unang piraso ng domino ay dahan-dahan nang natutumba. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang mukha ni Tristan. Kahit na alam niyang niloko siya nito, may bahagi pa rin ng kanyang puso na kumikirot sa tuwing gagamitin niya ang kamatayan nito bilang bahagi ng kanyang plano. Hanggang saan ko kayang dalhin ang larong ito bago ko tuluyang makalimutan kung sino talaga ang Francesca na minsan ay nangarap lamang ng isang payak na buhay. Ang katanungang ito ay tila isang aninong sumusunod sa kanya sa gitna ng ningning ng kanyang bagong mundo. Habang pinapanood niya si Doña Conchita na itinatago ang tseke sa loob ng kanyang vault, narinig ni Francesca ang tunog ng notification sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang mga tamtu. Miss Francesca, may nahanap kaming bagong impormasyon tungkol kay Beatrice. Hindi lang siya ang kabit ni Tristan. Mayroon siyang mas malalim na koneksyon sa pagbagsak ng negosyo ng mga Almeda. Ang mensaheng yon ay tila isang bagong piraso ng puzzle na hindi inaasahan ni Francesca. Sa gitna ng kanyang paghihiganti, tila may mas malaking lihim na naghihintay na mabunyag. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman. Ang tiwala ay parang isang kristal na florera. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin, mananatili ang mga lamat na laging magpapaalala sa sakit ng pagkakanulo. Sa loob ng isang marangyang jewelry boutique sa Makati, tinititigan ni Doña Conchita ang isang diamanteng kwintas na kasing liwanag ng kanyang mga pangarap na muling makuha ang rurok ng kapangyarihan. Gamit ang credit card na nakakabit sa pondo ng Almeida Foundation, tila nalimutan na ng matanda ang bawat patak ng ulan at ang bawat luhang dumanak sa kanyang pamamahay. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpabago sa timpla ng kanyang dugo. Tingnan mo ang likod ng mga dokumento ng iyong anak. Hindi lang ikaw ang nagnanakaw sa pondo, Doña Conchita. Ang ahas na pinatutuloy mo sa iyong dibdib ay matagal na ring kumakain ng iyong kayamanan. Nanginig ang mga daliri ng matanda. Dahan-dahan niyang ibinalik ang kwintas sa velvet box. Ang kislap nito ay tila naging mapanlinlang sa kanyang paningin. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na sasakyan, pinapanood ni Francesca ang bawat reaksyon ni Conchita sa pamamagitan ng screen ng kanyang tablet. Ang bawat pagkunot ng noo ng matanda ay isang tagumpay para sa kanya. Sige, Doña Conchita, bulong ni Francesca. Ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Hayaan mong kainin ka ng hinala. Hayaan mong sirain ninyo ang isa't isa. Nang makabalik si Conchita sa mansyong Almeida, isang mansyong puno ng mga utang na pilit itinatago.
Naabutan niya si Beatrice na abala sa telepono. Ang boses ng dalaga ay pabulong, tila may itinatagong sikreto na hindi dapat marinig ng kahit sino. Narinig ni Conchita ang ilang salita na tila mga saksak sa kanyang pandinig. Ghost projects, commission, at ang pangalan ng ama ni Beatrice, si Don Paquito. Kanino ka nakikipag-usap, Beatrice? Ang tanong ni Conchita. Ang kanyang boses ay tila isang tuyot na sanga na nabali sa gitna ng katahimikan. Bahagyang nagulat si Beatrice, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. Oh, tita, you're back. It was just my dad. We're just making sure that the gala will be perfect. You know, for Tristan's memory. Tristan's memory o para sa sarili ninyong bulsa? Ang mabilis na sagot ng matanda. Lumapit siya kay Beatrice. Ang amoy ng mamahaling alak sa kanyang hininga ay humahalo sa tensyon sa silid. Nalaman ko ang tungkol sa mga ghost projects niyo ni Paquito. Ginamit niyo ang kumpanya ni Tristan para maglabas ng pera bago pa siya mamatay. Kaya ba ganoon kabilis bumagsak ang negosyo namin? Ang mukha ni Beatrice ay naging kasing lamig ng yelo. Wala na ang mapagkunwaring paggalang. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang telepono at tumayo ng tuwid. Tinititigan ang matanda ng pantay sa mata. Tita, let's be realistic. Ang matapang na sagot ni Beatrice sa wikang Taglish. Your son was a gambler and a drug addict. He was sinking your legacy way before my dad and I stepped in. We just made sure that we get our share before everything turns into ashes. At huwag kang magmalinis dahil ang perang pambili mo ng mga alahas mo ngayon ay galing din sa pondong ninakaw mo sa foundation. Isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa loob ng sala. Ang palad ni Conchita ay tumama sa pisngi ni Beatrice, nag-iiwan ng mapulang marka na tila isang selyo ng puot. Napaling ang ulo ng dalaga at ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Dahan-dahang humarap muli si Beatrice, walang luha sa kanyang mga mata, kundi isang naglalagablab na galit. You will regret that, tita. Remember? I hold the keys to the audit reports. Isang tawag ko lang, hindi lang ang bahay na ito ang mawawala sa'yo, kundi pati ang huling hibla ng iyong kalayaan. Sa loob ng kanyang secret office, napanood ni Francesca ang buong eksena. Naramdaman niya ang isang kakaibang halo ng emosyon. Ito ang kanyang layunin. Ang makitang nagkakawatak-watak ang mga taong sumira sa kanya. Ngunit sa bawat sampal at bawat masakit na salita na ipinapalitan ng dalawa, tila bumabalik sa kanya ang alaala ng sarili niyang pagdurusa. Hinawakan ni Francesca ang kanyang lumang nurse's badge na nakatago sa kanyang drawer. Ang plastik nito ay malamig sa kanyang palad. Naalala niya ang mga araw na ang tanging pangarap niya ay magsilbi sa kapwa, ang magpagaling ng mga sugat. Ngayon, siya na ang gumagawa ng mga sugat na hindi kayang hilumin ng kahit anong gamot. Francesca, okay ka lang? Ang tanong ni Don Alejandro na dahan-dahang lumapit sa kanya. Napansin ng ama ang panginginig ng mga kamay ng anak. Opo, Papa. Ang sagot ni Francesca, bagamat ang kanyang boses ay may pait. Nagsisimula na silang magsakmalan. The mist of distrust is working. Hindi na nila kailangan ng kaaway mula sa labas dahil sila na mismo ang tumatapos sa isa't isa. Ngunit mag-iingat ka, Hija. Ang babala ni Don Alejandro. Ang mga taong nasusukol sa kanto ay ang pinakamababangis. Beatrice is dangerous and she has her father's resources. Huwag mong hahayaan na ang iyong galit ang maging dahilan ng iyong pagkakamali. Tumango si Francesca, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad na sa gabi ng gala. Ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto. Ang bawat piraso ng ebidensya ay kailangang mailantad sa tamang sandali. Habang nagdidilim ang langit sa labas ng mansyon ng mga Valderrama, isang mensahe ang dumating sa telepono ni Francesca mula sa kanyang tamtu. Miss Francesca, may nakita kaming dokumento na nagpapatunay na hindi aksidente ang pagkaka-overdose ni Tristan. May nagpalit ng kanyang gamot
bago ang gabi ng kanyang kamatayan. Ang impormasyong ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Ang kamatayan ni Tristan ay hindi lamang pala dahil sa kanyang mga bisyo, kundi isang planadong pagpaslang. Napakuyom ang mga palad ni Francesca hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa balat. Sino sa kanilang dalawa ang may kakayahang pumatay ng sariling dugo o ng lalaking sinasabi nilang minahal nila? Ang katanungang ito ang magiging mitya ng isang mas malaking pagsabog na hindi inaasahan ng sinuman. Ang laro ay naging mas madilim at ang hustisya na hinahanap ni Francesca ay tila may kasama ng amoy ng dugo at mas malalim na pagtataksil. Ang mga alaala ay parang mga aninong nakabaon sa bawat sulok ng isang tahanan. Hindi sila namamatay. Naghihintay lang silang muling haplusin ng mga kamay na tunay na nagpahalaga sa kanila. Dahan-dahang pinihit ni Francesca ang susi sa trangka ng lumang gate. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang pamilyar na boses na bumabati sa kanyang pagbabalik. Humakbang siya papasok sa bakuran ng maliit na bahay na minsan niya po niyang tinawag na tahanan. Ang lugar kung saan siya itinapon na parang basura sa gitna ng ulan. Ngunit ngayon, ang bawat pulgada ng lupang ito, ang bawat butil ng alikabok sa dingding, ay legal na sa kanya muli. Hinaplos niya ang hamba ng pinto. Ramdam niya ang lamig ng kahoy, ngunit sa kanyang alaala, naroon pa rin ang init ng mga yakap ng kanyang mga nakagisnang magulang. Tumingin siya sa sahig kung saan nagkalat noon ang kanyang mga basag na litrato at mga gamit sa ospital. Malinis na ito ngayon, ngunit ang mga gasgas sa semento ay tila mga peklat na hinding-hindi mabubura sa kanyang isipan. Nakuha ko na muli ang ating tahanan, Nay, Tay. Ang bulong ni Francesca sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong ligaya at pait. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang bawat luhang pumatak dito ay may katumbas na paniningil. Nabaligtad ang kanyang masalimuot na pag-iisip nang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay mula kay Attorney Santos. Miss Francesca, nasa bangko na si Doña Conchita. Sinusubukan niyang isalba ang huling ari-arian ng mga Almeda. Hinihintay niya ang misteryosong buyer na bumili ng kanyang mga utang. Isang malamig na determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Francesca. Sumakay siya sa kanyang itim na sasakyan at nagtungo sa bangko. Hindi siya pumasok bilang Francesca Valderrama. Nanatili siya sa loob ng sasakyan na may madilim na salamin, nakaparada sa tapat ng malaking bintana ng opisina ng manager. Mula roon, kitang-kita niya ang loob. Nakita niya si Doña Conchita. Wala na ang dating tikas nito. Ang kanyang mamahaling terno ay tila malaki na sa kanyang nangangayayat na katawan at ang kanyang buhok ay hindi na kasing ayos ng dati. Nakita ni Francesca kung paano lumuhod ang matanda sa harap ng bank manager. Ang mga kamay nito ay nakatikom sa pagsusumamo. Walang boses na naririnig mula sa labas, ngunit ang bawat paghikbi at pagyuko ng ulo ni Conchita ay sapat na para malaman ang kanyang desperasyon. Hindi ko alam na ang reyna ng mga Almeda ay marunong palang lumuhod sa harap ng taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ang bulong ni Francesca habang nakatingin sa screen ng kanyang tablet na konektado sa audio ng opisina. Parang awa niyo na, Mr. Lim. Ang boses ni Conchita na narinig ni Francesca sa monitor. Ibigay niyo na sa akin ang pangalan ng buyer. Gusto ko siyang makausap ng personal. Sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa legacy ng mga Almeda. Siguradong mauunawaan niya na hindi dapat mawala sa amin ang mansyong iyon. Doña Conchita, ang malamig na sagot ng manager sa Taglish. The buyer has been very clear. Ayaw niyang magpakilala. At ayon sa kanya, ang legacy na sinasabi mo ay wala ng halaga, kundi mga papel na puno ng utang at kasinungalingan. Foreclose na ang mansyon niyo sa susunod na linggo. Nakita ni Francesca ang pagguho ng balikat ni Conchita. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang taong nawalan na ng direksyon. Habang papalabas si Conchita ng bangko, dumaan siya sa tapat ng sasakyan ni Francesca.
Nagtama ang kanilang paningin sa loob ng 1 segundo. Ngunit si Conchita ay nakakita lamang ng sariling refleksyon sa madilim na salamin, habang si Francesca ay nakatingin sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Nang makaalis ang matanda, ibinaling ni Francesca ang kanyang atensyon sa isang folder na nasa kanyang kandungan. Ito ang ulat tungkol sa gamot ni Tristan. Miss Francesca, ang boses ng kanyang tamtu sa kabilang linya. Napatunayan ng aming chemist na ang insulin na ginamit ni Tristan sa gabi ng kanyang kamatayan ay hinaluan ng mataas na dosage ng potassium chloride. Hindi ito pagkakamali ng nurse o ng botika. May sadyang naglagay nito sa loob ng vial na matatagpuan sa tabi ng kanyang kama. Naramdaman ni Francesca ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang potassium chloride ay isang gamot na kapag itinurok ng mabilis at sa maling dosage ay nagdudulot ng agarang paghinto ng puso. Isang paraan ng pagpatay na mahirap matukoy kung hindi susuriing mabuti. Sino ang huling kasama ni Tristan bago dumating ang medical team? Ang tanong ni Francesca. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na tila isang tambol. Ayon sa logbook ng VIP suite, si Beatrice ang huling lumabas ng silid 10 minuto bago tumunog ang alarm ng monitor. Ang sagot ng tamtu. Ngunit meron ding kuha sa CCTV sa kabilang hallway na nagpapakita kay Doña Conchita na may kinakausap na isang staff ng pharmacy bago ang insidente. Napahilig si Francesca sa sandalan ng upuan. Ang misteryo ay lalong lumalalim. 2 babae na parehong may motibo, parehong may itinatagong dumi, at parehong nagmamahal sa pera, nang higit pa sa buhay ng lalaking sinasabi nilang pinapahalagahan nila. Papa! Tawag ni Francesca kay Don Alejandro sa pamamagitan ng intercom ng sasakyan. The game has changed. Hindi na lang ito tungkol sa pera at bahay. Ito ay tungkol sa isang buhay na kinuha ng walang kalaban-laban. I want the final evidence before the gala. Gusto kong malaman kung sino sa kanila ang pumatay kay Tristan. Tumingin si Francesca sa labas ng bintana habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo sa bangko. Ang bawat ilaw ng poste sa kalsada ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga gabing wala siyang tulog sa ospital. Sinusubukang iligtas ang bawat pasyente. Ngayon, siya ay nasa gitna ng isang digmaan kung saan ang katotohanan ang pinakamatigas na sandata. Hanggang saan ba ang kayang gawin ng isang tao para sa kapangyarihan? At kaya ko bang tanggapin ang sagot kapag nalaman ko na ang biktima ay ang lalaking minsan kong ibinigay ang lahat ng aking pag-ibig? Ang katanungang ito ay naging isang tinik sa kanyang puso. Habang papalapit ang gabi ng gala, ang hangin sa Maynila ay tila nagiging mas mabigat, nagdadala ng amoy ng ulan at ng isang katotohanang handa nang sumabog sa harap ng lahat. Akala mo ba ay makakabalik ka pa sa mundong ito, Franz? Ang basurang itinapon na sa kalsada ay hindi na dapat pang muling pumasok sa loob ng palasyo. Ang bulong na yon ni Beatrice ay kasing talim ng mga diamanteng suot niya. Habang nakatayo sila sa gilid ng engrandeng ballroom ng Manila Hotel. Ang paligid ay puno ng mga matatayog na kristal na chandelier na nagbibigay ng gintong liwanag sa mga piling panauhin. Nakasuot si Beatrice ng pulang bestido na tila sumisigaw ng tagumpay, habang si Doña Conchita ay abala sa pakikipagkamay sa mga maimpluwensyang tao. Ipinagmamalaki ang tagumpay ng kanilang pundasyon. Hindi sila nilingon ni Francesca. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang itim na gown ay tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng kanilang makulay na kasinungalingan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang hakbang patungo sa katapusan ng kanilang kaharian. I am not here as your guest, Beatrice. Ang malamig na sagot ni Francesca. Ang kanyang Taglish ay may kakaibang timpla ng awtoridad na nagpatahimik sa dalaga. I am here as the owner of the ground you are standing on. Nabalot ng tensyon ang paligid nang umakyat si Doña Conchita sa entablado. Kinuha ng matanda ang mikropono. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pait
habang nagsisimulang magsalita tungkol sa alaala ni Tristan. Ang bawat salita niya tungkol sa sakripisyo at pag-ibig ay tila mga lason na nagpapasuka kay Francesca. Sa gabing ito, pinararangalan natin ang aking anak, ang saad ni Conchita, habang pinupunasan ang mga matang walang luha. At nagpapasalamat kami sa aming pinakamalaking donor na nagligtas sa Almeda Foundation. Nais naming tawagin sa entablado ang kinatawan ng Valderrama Group. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan nang dahan-dahang humakbang si Francesca patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Conchita. Nang makatayo siya sa ilalim ng spotlight, nakita niya ang paglaki ng mga mata ng kanyang biyenan. Ang baso ng champagne na hawak ni Beatrice sa ibaba ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumapon ang laman nito sa kanyang mamahaling sapatos. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ni Francesca, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ako si Francesca Valderrama at bago ko ibigay ang aking donasyon, nais ko munang ipakita sa inyo kung saan ba talaga napupunta ang inyong mga tulong. Sa isang iglap, namatay ang mga ilaw sa paligid at bumukas ang malaking screen sa likod ni Francesca. Hindi ito mga larawan ng kawanggawa. Ang bumungad sa lahat ay mga audit report na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw ni Conchita mula sa foundation para pambayad sa kanyang mga alahas at utang sa kasino. Kasunod nito ay ang boses ni Beatrice na nakuha mula sa nakatagong recorder, ang kanyang pag-amin tungkol sa mga ghost projects at ang pagmamanipula sa negosyo ni Tristan. Anong kabalastugan ito? Patayin niyo ang screen. Ang hiyaw ni Doña Conchita. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. Sinubukan niyang hablutin ang mikropono kay Francesca, ngunit isang matikas na lalaki, si Don Alejandro, ang humarang sa kanya. Hayaan mong matapos ang aking anak, Conchita. Ang malamig na sabi ni Don Alejandro. Ang presensya ng matanda ay tila isang pader na hindi kayang tibagin. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huling video. Ito ay ang malabong kuha mula sa VIP suite sa gabi ng kamatayan ni Tristan. Nakita ng lahat ang isang anino na pumasok sa silid at hinaluan ng insulin vial ng asawa ni Francesca. Kahit hindi malinaw ang mukha, ang suot na singsing na may malaking ruby, ang pamilyar na singsing ni Beatrice ay kuminang sa ilalim ng liwanag ng screen. Ang bulong-bulungan sa ballroom ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at pandidiri. Ang mga aristokratang kanina ay nakangiti sa mga Almeda ay dahan-dahan nang lumalayo, tila ayaw mahawahan ng dumi ng kanilang pangalan. Hindi iyan totoo. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Ang sigaw ni Beatrice habang sinusubukan niyang tumakas patungo sa pinto. Ngunit hinarang siya ng mga pulis na kanina pa naghihintay sa anino. Lumapit si Francesca kay Doña Conchita na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang minuto. Ang bawat hininga ng matanda ay puno ng desperasyon. Binalaan kita, ma'am. Ang bulong ni Francesca. Sapat lamang para marinig ng matanda. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin ay binayaran ko na. Gamit ang katotohanang susunog sa inyong lahat. Kinuha ng mga pulis si Beatrice at pilit na isinakay sa labas, habang si Doña Conchita ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Tila hindi pa rin makapaniwala na ang kanyang toring gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Naiwan si Francesca sa gitna ng entablado. Sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding pagod na humahaplos sa kanyang kaluluwa. Ang bawat hiyaw at gulo sa paligid ay tila nagiging malayo sa kanyang pandinig. Tumingin siya sa itaas, sa mga kristal na chandelier, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanyang puso, isang tanong ang muling bumangon habang nakikita niyang inilalabas ang kanyang biyenan na may mga posas sa kamay.
Sapat na ba ang hustisyang ito para ibalik ang kapayapaang kinuha nila sa akin? O ang bawat ganti ay nag-iiwan din ng lamat sa aking sariling pagkatao? Ang katanungang ito ay naiwang nakabitin sa hangin habang ang mga ilaw ng ballroom ay dahan-dahang muling bumubukas. Inilalantad ang pagkawasak ng isang pamilyang inakala nilang sila ay Panginoon. Ang gintong hawla, kahit gaano kakinang, ay mananatiling rehas na sumasakal sa kaluluwa ng taong naghangad ng kapangyarihan sa maling paraan. Ang lamig ng semento sa loob ng presinto ay hindi kayang tapatan ng kahit anong mamahaling terno na suot ni Doña Conchita. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko. Ang kanyang diamanteng kwintas ay kinumpis ka na at ang kanyang buhok na dati ay perpekto. Ang ayos ay ngayon ay gulo-gulo at tila mga tuyong damo. Sa kabilang selda, naririnig ang walang tigil na pagpalahaw ni Beatrice, humihingi ng abogado, sumisigaw ng kawalang katarungan, habang ang kanyang pulang bestido ay may mantsana ng dumi at luha. Dahan-dahang bumukas ang pintong bakal ng silid tanggapan. Pumasok si Francesca, kasama si Attorney Santos. Ang kanyang bawat hakbang ay tahimik, ngunit may bigat na tila isang huling hatol. Tumayo si Conchita, lumapit sa rehas. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at takot. Masaya ka na ba, Francesca? Ang asik ng matanda, ang kanyang boses ay paos na. Nakuha mo na ang gusto mo. Sinira mo ang pangalan namin. Inagaw mo ang lahat. Hindi ko inagaw ang lahat, ma'am. Ang mahinang sagot ni Francesca. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng paghihiganti, kundi puno ng isang malalim na pagkapagod. Ibinabalik ko lang ang mga bagay sa kung saan sila nararapat. Ang pera ng foundation ay para sa mga mahihirap, hindi para sa iyong luho. At ang katotohanan tungkol kay Tristan, iyon ay para sa hustisyang ipinagkait ninyo sa kanya. Hustisya? Ang tawan ni Beatrice mula sa kabilang selda, isang tawang tila baliw. Tristan was a mess. I did him a favor. Kung hindi siya namatay ng gabing iyon, mas malaking kahihiyan ang idudulot niya sa inyo. Napatigil si Francesca. Tiningnan niya si Beatrice ng diretso sa mata. At ang pabor na yon ay ang patayin siya, Beatrice? Dahil ba natatakot kayo ng tatay mo na magising siya at bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo sa kumpanya? Hindi nakasagot ang dalaga. Umiwas siya ng tingin. Ang kanyang nanginginig na labi ay sapat na para kumpirmahin ang lahat ng hinala ni Francesca. Inilabas ni Attorney Santos ang isang makapal na folder. Doña Conchita, ito ang foreclosure notice para sa inyong mansyon. Bukas na bukas din. Kailangang mailabas ang lahat ng inyong gamit. Ang lahat ng inyong accounts ay naka-freeze na rin dahil sa kasong embezzlement. Napahawak si Conchita sa rehas. Ang kanyang mga kuko ay kumakalo sa bakal, lumilikha ng isang tunog na tila isang huling pakiusap. Francesca, parang awa mo na, no? Ang mansyong yon. Doon ako binuo. Doon lumaki si Tristan. Huwag mong hayaang mawala iyon. Utang na loob, ma'am. Ang tanong ni Francesca, ang bawat salita ay tila isang echo ng nakaraan. Iyon din ang hiningi ko sa inyo noong itinatapon ninyo ang mga gamit ko sa ulan. Iyon din ang hiningi ko noong pinapirma niyo ako ng mga waiver habang wala pa sa sarili ang aking asawa. Ngunit hindi kayo nakinig. Tumalikod na si Francesca. Hindi na niya kayang tingnan ang pagkawasak ng mga taong minsan ay itinuring niyang pamilya. Habang naglalakad siya palabas ng presinto, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararanasan ng buo. Miss Francesca, tawag ni Attorney Santos, mayroon pa tayong isang bagay na kailangang asikasuhin. Ang legacy ni Tristan. May nakita kaming isang safety deposit box sa kanyang pangalan. Ang susi ay natagpuan sa loob ng kanyang lumang wallet na itinago niyo. Napatigil si Francesca. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumibok ng mabilis.
Ano pa bang sikreto ang iniwan ng lalaking bumasag sa kanyang mundo? Dinala siya ni Attorney Santos sa bangko. Sa loob ng isang maliit at pribadong silid, dahan-dahang binuksan ni Francesca ang box. Sa loob niyon, walang ginto o pera. Ang naroon ay isang makapal na notebook at isang cassette tape. Sa unang pahina ng notebook, nakasulat ang mga salitang, "Para kay Franz, ang tanging babaeng hindi ako iniwan sa dilim." Nanginig ang mga kamay ni Francesca. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga sulat ni Tristan, mga pag-amin ng kanyang pagkakamali, ang kanyang takot, kina Beatrice, at sa sariling ina, at ang kanyang plano na magbagong buhay kasama si Franz sa ibang bansa. Naramdaman ni Francesca ang muling pagdaloy ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa puot. Ito ay dahil sa panghihinayang. Ang lalaking akala niya ay tuluyan ng tinalikuran siya ay sinusubukan pa palang lumaban sa huling sandali. "Papa," ang bulong ni Francesca kay Don Alejandro na naghihintay sa labas. He was trying to change. Pinatay nila siya noong kailangan niya ng pagkakataon. "Hush, anak," ang pag-alon ng ama habang niyayakap ang anak. Ang mahalaga ay malinis na ang kanyang pangalan. At ikaw ay malaya na. Ngunit habang binabasa ni Francesca ang huling bahagi ng sulat, napansin niya ang isang petsa. Ang petsa kung kailan nalaman ni Tristan ang tungkol sa isang malaking sabwatan na hindi lang tungkol sa kumpanya. Isang pangalan ang nabanggit sa sulat na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng taong nag-abot ng insulin kay Beatrice sa gabi ng kamatayan ni Tristan. At ang taong iyon ay hindi si Doña Conchita. Sino ang tunay na mastermind sa likod ng lahat? Kung ang dalawang babaeng nakakulong ngayon ay mga biktima rin ng isang mas matalinong laro, ang katanungang ito ay tila isang panibagong anino na dumilim sa kanyang tagumpay. Habang papalubog ang araw, naramdaman ni Francesca na ang kanyang laban ay hindi pa pala tuluyang natatapos. May isang tao pa na nagtatago sa anino, nanonood at naghihintay. Ang katahimikan ng isang bahay na dati ay puno ng sigawan at pang-aapi ay hindi nagbibigay ng katuwaan, kundi isang mabigat na paalala na sa dulo ng bawat laban, ang tanging naititira ay ang mga guho ng ating mga pinili. Dahan-dahang pinihitit ni Francesca ang gintong doorknob ng pangunahing pinto ng mansyon ng mga Almeda. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay malutong. Isang hudyat na ang kuta ng kanyang mga kaaway ay wala na sa kanilang kamay. Humakbang siya sa loob ng malawak na sala. Wala na ang mga mamahaling florera ni Doña Conchita. Wala na rin ang mga portrait na nagpapakita ng kanilang huwad na dangal. Tanging ang mga bakas ng alikabok sa pader ang natitira. Mga anino ng mga bagay na itinuring nilang mas mahalaga kaysa sa tao. Naupo si Francesca sa dulo ng hagdan, sa mismong baitang kung saan siya minsan sinabihan ni Beatrice na huwag dungisan ng kanyang bakya ang kanilang marmol. Hawak niya ang notebook ni Tristan. Ang bawat pahina na binubuklat niya ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. "Attorney, sino si Victorino?" ang tanong ni Francesca nang hindi inaalis ang tingin sa huling pahina. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Napatigil si Attorney Santos sa pag-aayos ng mga folder. Si Victorino Estrada, Miss Francesca, siya ang matagal ng accountant at kanang kamay ni Don Paquito, ang ama ni Beatrice. Ngunit ayon sa records, pumanaw na siya 3 taon na ang nakalilipas sa isang aksidente. Hindi siya patay. Ang mariing sagot ni Francesca. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa ilalim ng liwanag ng nag-iisang bombilya na naiwan sa sala. Isinulat ni Tristan dito. Nakita niya si Victorino sa gabi ng insidente. Victorino was the one who gave the special insulin to Beatrice at ang nakakatakot. Isinulat ni Tristan na si Victorino ay may hawak na ebidensya na hindi lang negosyo ang pinapatakbo ng mga Almeda at ng mga ama ni Beatrice.
It was a money laundering scheme for an international syndicate. Naramdaman ni Francesca ang isang matinding panginginig na hindi galing sa lamig. Ang lahat ng akala niya ay simpleng drama ng pamilya at kasakiman ay may mas malalim at madilim na ugat. Si Tristan ay pinatay hindi lang dahil sa selos o dahil sa pera, kundi dahil naging banta siya sa isang sistemang mas malaki pa sa kanilang lahat. Miss Francesca, kailangang malaman ito ni Don Alejandro, ang babala ni Attorney Santos. Huwag muna, Attorney. Ang pagpigil ni Francesca. Ayaw kong madamay ang papa sa panganib na ito. Tapos na ang laban niya para sa akin. Ngayon. Kailangan kong tapusin ang laban ni Tristan para sa katotohanan. Lumakad si Francesca patungo sa VIP suite ng ospital, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na siya pumasok bilang biktima. Ngunit habang tinititigan niya ang pintong iyon, naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Naalala niya ang amoy ng natapong adobo, ang lasa ng dugo sa kanyang labi mula sa sampal ni Conchita at ang huling tingin ng asawa. Isang matandang janitor ang dahan-dahang lumapit sa kanya. May dalang walis at basahan. Ang bawat kalos ng walis sa sahig ay tila isang mabagal na orasan. Nurse Francesca? Ang pabulong na tawag ng matanda. Kayo nga po pala yan. Marami na pong nagbago rito. Mang Kanor, ang bati ni Francesca, nakikilala ang matandang lagi niyang binibigyan ng tinapay noon. Meron po ba kayong natatandaan? Sa gabing namatay si Tristan, maliban sa mga Almeda, may nakita ba kayong ibang pumasok? Tumingin si Mang Kanor sa paligid. Tila natatakot sa mga aninong nakamasid. May isang lalaki po, nurse. Nakamaskara at nakauniforme ng pharmacy, pero hindi siya taga rito. Nakita ko siyang lumabas sa fire exit pagkatapos tumunog ng alarm. May nahulog siyang isang maliit na vial. Itinago ko po dahil akala ko ay mahalaga. Dahan-dahang inilabas ng matanda ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Walang label ang bote, ngunit meron itong tatak ng isang pamilyar na logo. Ang logo ng isang kumpanyang pag-aari ni Don Paquito. Naramdaman ni Francesca ang muling pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahan nang nabubuo, ngunit ang bawat bagong katotohanan ay tila naglalayo sa kanya sa kapayapaang hinahangad niya. Dinala niya ang vial sa laboratorio ng kanyang ama ng palihim. Habang naghihintay ng resulta, nakatayo siya sa balkonahe ng mansyon ng mga Valderrama, tinititigan ang mga ilaw ng lungsod. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila mga mata ng mga taong nagtatago sa dilim. Handa ka na bang malaman ang lahat, Francesca? Ang tanong ni Don Alejandro na dahan-dahang lumapit sa kanya. Napansin ng ama ang hawak na vial ng anak. Alam ko ang tungkol sa investigasyon mo at alam ko rin kung sino si Victorino. Papa? Gulat na tanong ni Francesca. Si Victorino ay hindi namatay sa aksidente, anak. Siya ay itinago ko sa loob ng 3 taon dahil siya ang nakakita sa tunay na pumatay sa iyong ina sa sunog noong bata ka pa. Ang pahayag ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pait at matagal na pagtitiis. Ang sabwatang kinasangkutan ni Tristan ay ang parehong sabwatan na pumatay sa aking asawa at ang utak ng lahat ay ang taong akala natin ay kaibigan. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang narinig sa loob ng silid. Ang sekretary ni Don Alejandro ay nakatayo sa pinto. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot habang hawak ang isang telepono. Don Alejandro, ang presinto. Sinunog ang selda ni Doña Conchita at Beatriz. Walang nakaligtas. Napatigil ang tibok ng puso ni Francesca. Ang kanyang paghihiganti ay tila naging isang malaking apoy na hindi na niya kayang kontrolin. Ang mga taong gusto niyang pagbayarin ay pinatahimik na ng isang mas makapangyarihang kamay upang hindi na makapagsalita. Naiwan silang mag-ama sa gitna ng dilim. Ang bawat hininga ni Francesca ay puno ng takot at pagkalito. Sino ang susunod?
At kailan matatapos ang dugong kailangang dumanak para sa isang nakaraang ayaw silang tantanan. Ito na ang simula ng tunay na digmaan, Francesca. Ang bulong ni Don Alejandro habang niyayakap ang anak. At sa pagkakataong ito, wala nang puwang ang awa. Patay na sila, Francesca. Pero bakit parang mas masakit ngayon kaysa nung inapi nila ako? Ang bulong na yon ni Francesca ay parang isang marupok na kristal na bumasag sa mabigat na katahimikan ng study room ni Don Alejandro. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa malayo kung saan ang usok mula sa nasunog na presinto ay tila humahalo na sa madilim na ulap ng Maynila. Hawak niya ang kanyang lumang nurse's badge, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya bago siya nilamon ng mundong ito ng paghihiganti. Naramdaman ni Francesca ang isang matinding panginginig sa kanyang dibdib. Hindi ito ang tagumpay na inaasahan niya. Ang bawat hininga niya ay puno ng amoy ng abo at pagsisisi. Akala niya, kapag nakulong sina Doña Conchita at Beatriz, makakatulog na siya ng mahimbing. Ngunit ang balita ng kanilang marahas na kamatayan ay nag-iwan ng isang butas sa kanyang puso. Isang butas na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Ang kamatayan ay hindi kailanman nagbibigay ng closure, anak. Ang mahinang tugon ni Don Alejandro habang dahan-dahang lumalapit. Inilapag ng matanda ang kanyang mainit na palad sa balikat ng anak. Isang haplos na tila nagtatangkang pagkonektahin ang kanilang mga wasak na piraso. Ito ay nag-iiwan lamang ng mga bagong sugat na mas mahirap gamutin. Sino ang may gawa nito, Papa? Ang tanong ni Francesca. Ang kanyang tinig ay basag. Dahil ba sa akin? Dahil ba sa paglalantad ko ng katotohanan, kaya sila pinatahimik? Huminga ng malalim si Don Alejandro. Pinatay sila dahil sila ang huling koneksyon kay Don Paquito at sa grupong kinabibilangan niya. Ngunit may isang tao pang nabubuhay na may hawak ng lahat ng kasagutan. Halika, dinala ni Don Alejandro si Francesca sa isang lihim na silid sa kailaliman ng mansyon. Doon, sa gitna ng mga istante ng mga lumang libro, nakaupo ang isang lalaking puti na ang buhok at tila isang aninong matagal nang nagtatago sa dilim. Si Victorino Estrada. Nang makita ni Victorino si Francesca, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Pagkatapos ay napuno ng matinding lungkot. Kamukhang kamukha mo si Sofia, Hija. Ang parehong mga mata na puno ng kabutihan. Victorino, sabihin mo ang totoo. Ang utos ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Sino ang utak sa likod ng lahat? Sino ang nag-utos na sunugin ang mansyon namin 25 taon na ang nakalilipas? Nanginig ang mga labi ni Victorino. Hindi lang si Don Paquito ang may sala. Siya ay tauhan lamang. Ang tunay na mastermind ay ang taong matagal nang nagmamasid sa inyo mula sa malayo. Ang taong nagpondo sa bawat negosyo ni Tristan para masiguradong hindi kayo makakaalis sa kanyang kontrol. Dahan-dahang inilabas ni Victorino ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang larawan ng isang masayang okasyon. Maraming taon na ang nakalilipas. Sa tabi ni Don Alejandro at Sofia, naroon ang isang lalaking nakangiti. Isang taong itinuturing ni Don Alejandro na kapatid. Naramdaman ni Francesca ang paghinto ng kanyang mundo. Ang taong nasa litrato ay ang mismong ninong niya. Ang taong nagbigay sa kanya ng unang laruan noong bata pa siya. Isang pakiramdam ng matinding pagtataksil ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang bawat alaala ng kanyang kabataan ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Bakit, Papa? Ang hikbi ni Francesca, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Bakit kailangang maging ganito karahasang mundo? Lahat ba ng taong mahal natin ay may itinatagong dumi? Niyakap ni Don Alejandro ang kanyang anak ng mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating tumayo, Francesca. Hindi para pumatay, kundi para wakasan ang cycle ng karahasan. Ang iyong ina ay namatay para protektahan ka. At si Tristan? Namatay siya dahil sinubukan niyang itama
ang kanyang mga mali. Sa gitna ng kanilang pagyakap, narinig nila ang isang marahang tunog ng pagbagsak ng isang bagay sa labas ng silid. Isang puting sobre ang dahan-dahang idinulas sa ilalim ng pinto. Kinuha ito ni Francesca nang nanginginig ang kamay. Sa loob niyon ay wala ng sulat, kundi isang tuyong bulaklak ng sampagita, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina, at isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na isang address sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Ito na ang huling paanyaya, anak. Ang bulong ni Don Alejandro. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Naramdaman ni Francesca ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang ito na ang huling hakbang ng kanyang paglalakbay. Hindi na siya lalaban para sa paghihiganti, kundi para sa huling closure na nararapat sa kanyang ina, kay Tristan, at sa sarili niyang wasak na pagkatao. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang kalyo ng isang nurse, ngunit naroon pa rin ang puso na nagnanais na magpagaling. Sa pagkakataong ito, hindi katawan ang kanyang gagamutin, kundi ang isang madilim na nakaraan na ayaw silang palayain. Kaya ko bang harapin ang taong itinuring kong pamilya at sabihing tapos na ang kanyang panunupil nang hindi ako nagiging katulad niya? Ang katanungang ito ay naging huling bulong ni Francesca bago sila lumabas ng silid. Habang papalubog ang araw, ang bawat anino sa mansyon ay tila nagpapaalam na sa isang kabanata ng kanilang buhay na puno ng dusa. Hindi lahat ng apoy ay nagmumula sa labas. Ang pinakamatinding sunog ay ang inggit na matagal nang nagnininga sa loob ng isang pusong mapagkunwari. Ang boses ni Don Ricardo ay kasing lamig ng amoy ng lumang abo habang nakatayo siya sa gitna ng mga guho ng dating mansyon ng mga Valderrama. Dito, sa lugar na ito, 25 taon na ang nakalilipas. Ang bawat pangarap ni Francesca ay naging usok. Nakasuot ang matanda ng isang malinis na puting barong, tila isang anghel na nagtatago sa ilalim ng balat ng isang demonyo. Dahan-dahang humakbang si Francesca sa ibabaw ng mga sunog na kahoy at nabasag na semento. Sa bawat yabag ng kanyang sapatos, tila naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang kabataan. Sa tabi niya, si Don Alejandro ay nakakuyom ang mga palad. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisikap na huwag sumabog sa galit. Ninong Ricardo, ang tawag ni Francesca. Ang boses niya ay walang panginginig, matatag na parang bakal. Bakit dito? Bakit kailangang sa gitna ng mga alaala ng iyong kataksilan? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ricardo. Dahil dito nagsimula ang lahat, Francesca. At dito rin dapat matapos. Akala mo ba ay para sa pera ang lahat? No. It was about Sofia, your mother. Siya ang tanging bagay na hindi ko nakuha mula sa iyong ama. Alejandro had everything. The business, the legacy, and the woman I loved. Ang bawat salita ni Ricardo ay tila isang laso na nabumabalot sa hangin. I funded the Almedas to keep you miserable. I wanted you to rot in that hospital, to be a servant to a drug addict like Tristan. Ginamit ko si Beatrice at Conchita para siguraduhin hinding-hindi ka na makakabalik sa ama mo. I was the one who suggested the special medicine for Tristan when he started to ask too many questions. He was a weakling, just like you were. Or so I thought. You are a monster, Ricardo! Ang sigaw ni Don Alejandro. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Itinuring kitang kapatid. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko. At iyon ang iyong pinakamalaking pagkakamali. Ang malamig na sagot ni Ricardo sa Taglish. But look at you now, Francesca. You've become just like us. Look at your hands. Mayroon ka ring dugo sa iyong budhi dahil sa nangyari sa presinto. You're not a nurse anymore. You're a Valderrama. Napatigil si Francesca. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Naramdaman niya ang bigat ng lahat ng kanyang mga plano, ang bawat pusong nasaktan, at ang bawat buhay na nawala
Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, ang gaslighting ni Ricardo ay tila isang matalim na karayom na sinusubukang iturok sa kanyang kaluluwa ang ideyang siya ay wala ng pinagkaiba sa mga kaaway niya. Dahan-dahang kinuha ni Francesca ang maliit na cassette tape mula sa kanyang bulsa, ang iniwan ni Tristan. Mali ka, Ninong. Ang pagkakaiba natin ay ang aking layunin. Ginamit mo ang kapangyarihan para sumira, ngunit gagamitin ko ang katotohanan para maghilom. Ang tape na ito, naglalaman ito ng usapan ninyo ni Don Paquito tungkol sa laundering scheme at sa plano ninyong sunugin ang mansyon. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ihip ng hangin sa mga guho. Ang mukha ni Ricardo ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang toreng gawa sa baraha na dahan-dahang gumuguho. Akala mo ba ay mananalo ka sa isang pirasong tape? Ang asik ni Ricardo, ngunit mayroon na itong bahid ng takot. Hindi lang ito tape, Ninong. Ang bulong ni Francesca habang itinataas ang kanyang telepono. Naka-livestream ang bawat salitang binitiwan mo sa lahat ng media outlets sa bansa. Ang iyong pag-amin, ang iyong pagyayabang, narinig na ng buong mundo. Mula sa malayo, narinig nila ang unti-unting paglakas ng tunog ng mga sirena ng pulis. Hindi ito ang tunog ng karahasan, kundi ang tunog ng isang paniningil na hindi na kayang takasan ng kahit anong yaman. Nabitawan ni Francesca ang isang maliit at sunog na laruan na nakita niya sa lupa. Ang manika na ibinigay sa kanya ni Ricardo noong bata pa siya. Ang pagbagsak nito sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanyang kabataan. Tumingin si Ricardo sa paligid, sa mga guho na tila mga multong naniningil sa kanya. Wala na siyang matatakbuhan. Ang kanyang huling hininga ng kalayaan ay dahan-dahan ang kinukuha ng bawat hakbang ng mga awtoridad na papalapit sa kanila. Tapos na ang gabi, Ninong. Ang huling sabi ni Francesca, ang ulan ay darating muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito itatago ang iyong dumi, kundi huhugasan nito ang aming mga sugat. Habang dinadala si Ricardo palayo, naiwan si Francesca at Don Alejandro sa gitna ng guho. Ang sikat ng araw ay dahan-dahan ng sumisilip sa mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa isang lugar na matagal nang binalot ng dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang paglaya, naramdaman ni Francesca ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang huling lihim ang bumulong sa kanyang isipan habang tinitingnan niya ang kanyang ama. Ano ang gagawin ko sa yaman at kapangyarihang ito ngayong wala na ang mga taong kailangang kong protektahan? Ang katanungang ito ay tila isang hamon para sa kanyang susunod na kabanata. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang tunay na paglalakbay patungo sa kapayapaan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat dapit hapon ay hindi lamang pagtatapos ng liwanag, kundi isang pangako na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa ilalim ng banayad na haplos ng panahon at pagpatawad. Nakatayo si Francesca sa balkonahe ng bagong gawang gusali ng Francesca Medical Foundation sa gitna ng tondo. Ang kanyang suot ay hindi na ang marangyang bestidong gawa sa sutla, kundi ang malinis at puting uniforme ng isang nurse. Sa kanyang dibdib, muling nakasabit ang kanyang nameplate, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito simbolo ng kanyang pagkaalipin, kundi ng kanyang malayang pagpili. Pinili niyang bumalik sa kanyang pinagmulan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagligtas. Sa ibaba, naririnig ang masayang tawanan ng mga batang nakapila para sa kanilang libreng gamot at check-up. Ang bawat hagik-hik ay tila isang himig na nagbubura sa bawat alaala ng sigawan at pait sa loob ng mansyon ng mga Almeda. Ang mansyong yon ay ginawa na rin niyang isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng karahasan. Isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak sa marmol ay pinapalitan na ng pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Don Alejandro sa kanyang anak. May hawak ang matanda na isang maliit na pasong may namumukadkad na puting sampagita. Ang halimuyak nito
ay humahalo sa amoy ng bagong pinturang gusali, isang amoy na nagpapaalala sa kanila ng presensya ni Sofia. Napatawad mo na ba sila, Francesca? Ang mahinang tanong ng ama habang inilalagay ang bulaklak sa tabi ng kanyang anak. Huminga ng malalim si Francesca. Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga gusali ng Maynila ay dahan-dahang nagiging ginto sa ilalim ng papalubog na araw. Ang galit ay isang mabigat na dalahin, Papa. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong ang puot, ang magpatakbo sa aking bawat hininga. Pero nang makita ko ang mga batang iyon nang ngumingiti, narealize ko na ang tunay na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang ipakita sa mundo na hindi nila napatay ang kabutihan sa puso ko. Hindi na nararamdaman ni Francesca ang hapdi ng sampal ni Doña Conchita. Wala na rin ang pait ng kataksilan ni Tristan. Ang natitira na lamang ay isang malalim na pag-unawa na ang bawat tao ay may kanya-kanyang bagyong pinagdaraanan. Pinatawad na niya si Tristan, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling kaluluwa ng kapayapaan upang muling makapaglingkod. Ang yaman at kapangyarihan ay mga kasangkapan lamang, anak. Ang saad ni Don Alejandro, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ngunit ang tunay na legacy ay ang bilang ng mga pusong binigyan mo ng dahilan para muling tumibok ng may pag-asa. Dahan-dahang hinaplos ni Francesca ang kanyang lumang pilak na kwintas. Ang bawat butil nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat yugto ng kanyang buhay. Ang hirap, ang sakit, ang pagkakadapa, at ang muling pagbangon. Nahanap na niya ang tunay na kahulugan ng utang na loob. Hindi ito ang utang na kailangang bayaran sa pamamagitan ng pagpapaalipin, kundi ang utang na loob sa poong may kapal na binigyan siya ng pagkakataong maging liwanag sa gitna ng dilim ng ibang tao. Wala nang takot sa kanyang mga mata, wala na ring pag-aalinlangan. Alam ni Francesca na ang kanyang paglalakbay ay hindi natatapos sa pagkakakulong ni na Ricardo o sa pagbagsak ng mga Almeda. Ang kanyang tunay na misyon ay nagsisimula pa lamang sa bawat pasyenteng kanyang hahawakan, sa bawat sugat na kanyang gagamutin, at sa bawat pamilyang kanyang tutulungang mabuo muli. Habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, naramdaman ni Francesca ang isang malalim na katahimikan sa kanyang loob, isang uri ng katahimikan na matatagpuan lamang kapag ang isang tao ay tunay na nang malaya mula sa mga anino ng nakaraang pilit siyang iginapos. Ang pag-ibig, hustisya at pagpatawad ay tila nagsama-sama sa isang banal na sandali. Tumingin si Francesca sa langit at bumulong ng walang tunog, isang panalangin ng pasasalamat para sa bawat unos na dumaan. Dahil sa gitna ng mga baha at ulan, natutunan niyang ang pinakamatibay na tahanan ay ang pusong marunong magmahal ng walang kapalit. Tapos na ang gabi ng pagdurusa. Ngayon, ang bawat bukas ay isang puting pahina na handa niyang sulatan ng mga bagong kwento ng pag-asa. Ang dapit hapong yon ay hindi lamang pagtatapos ng isang kabanata, kundi ang pagbubukas ng pintuan ng isang tahanang puno ng kapayapaan para kay Francesca. Sa wakas, ang kanyang puting uniforme ay malinis na mula sa dumi ng nakaraan at ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na dinidiktahan ng takot, kundi ng malayang pagpili. Mga mahal kong tagapakinig, muli, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa ating paglalakbay hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang tagpong nakita ni Franz si Tristan sa VIP room na mahigpit na hawak ang baunang plastik na may paboritong ulam na pinagpuyatan niyang iluto. Sa gitna ng kanyang pagod, ay aminado akong nadurog din ang aking puso. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hango sa mga totoong lamat ng buhay na madalas nating itago, isang obra na binuo mula sa maraming puyat at malalim na pagninilay upang ipaalala na laging may pag-asa pagkatapos ng unos. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kapayapaang nahanap ni Francesca
Pagkatapos ng lahat ng kanyang dinanas, kung kayo ang nasa kanyang katayuan, kaya niyo rin bang talikuran ang marangyang buhay para muling maglingkod bilang isang simpleng nurse sa mga nangangailangan? Habang naririnig ninyo ang aking tinig, ano kaya ang inyong ginagawa? Marahil ay nag-aayos kayo ng inyong mga tahanan, nagpapahinga mula sa trabaho, o naglalakad pa uwi sa gitna ng dapit hapon. Nais ko kayong marinig, ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin o ang sarili ninyong mga kwento ng pagbangon sa ating comment section. Dahil dito ay laging may pusong handang makinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong maabot na nangangailangan ng yakap ng isang kwento. Naway maging katulad kayo ng isang stethoscope na marunong makinig sa tibok ng sariling kapayapaan bago ang sa iba, at maging gaya ng badge ng isang nurse na kahit magasgas man ang panahon ay nananatiling simbolo ng serbisyo at dangal. Manatiling matatag at pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, Francesca, ang paghilom ng isang ginitgit na dangal. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.